atin lamang storbohin si Senator Coco Pimentel, ang leader po ng minorya in the Senate. Sir, good morning po, sir. Magandang umaga, mayong buntag, na imbag na bigat, Manong Ted, DJ Chacha at sa lahat po ng nakikinig po sa atin. Opo, maupay nga aga, Senator. At maupay na aga, yes. Opo. At alam ko pong maupay ang Pasko ng mga congressman ngayon. Opo, maligaya ho ang kanilang Pasko. Kagabi po na ilusot nila third and final reading, ito pong panukala sa pagtatayo ng Maharlika Investment Fund Corporation na siya mangangasiwa sa Maharlika Investment Fund. Ano po yung reaksyon? Well, yung mga proceedings sa House, hindi na po ako magkukomentaryo doon. Hintayin na lang namin sa Senado. And then siguraduhin na lang namin sa Senado, sana, pakiusap po sa akin mga kasama sa Senado na busisiin namin yung panukalang batas na Maharlika Investment Fund. Lahat ng kahit yung title ng panukalang batas, yung title ng bill, yung pangalan ng entity, tapos pati mga comma, semicolon, period. So yun sa forma. Pagdating naman sa substance, kailangan makumbinsi kami bakit ba kailangan itong fund na ito. Saan ba pupunta ang pera? Saan manggagaling ang pera? And then, paano yung issue ng corruption? So, yun basically, ganun po yung ating itatanong at kailangan pagbigyan tayong itanong. Yung nga po, kasi kumbaga sa mga tumututol po dito, iba't ibang grupo yan, ang inaasahan nga nila na mas malawak at masinsinang talakayan ay mangyayari sa upper chamber. Alam ko po yung parliamentary courtesy na hindi na ho kayo magkomento with the way ito pong inyong counterpart in the lower house enacted this bill ng ganun po kabilis. Pero ano ho naman po ang inyong reaksyon doon po sa nandun pa nga sa abroad ang presidente nag-certify as urgent siya sa bill na ito? Well, doon ako sa substance ng certification. Ang sabi kasi ng ating konstitusyon, the President may certify a bill as urgent in order to meet a public emergency or calamity. Kaya basically, yun lang yung itatanong ko sa sarili ko pagdating din sa Senate, tatanungin ko rin yung aking mga kasama doon na agree ba tayo na itong presidential certification meets the constitutional standard? Kasi hindi naman ito na basta lang gustong i-certify. Ang Constitution naglagay ng standard. O you certify something, a legislative measure, sabi mo, urgent yan, kailangan natin yan kasi merong isang emergency or kalamidad na kailangan natin tutukuyin or solusyonan. So yun po yun. So pagdating po sa Maharlika Wealth Fund or Investment Fund, mga long term nga ito pang long term nga ito, kaya nga dapat pag-usapan nga ito ng masinsinan na talagang hindi minamadali kasi ang epekto nito intergenerational. Ang supposed to be makikinabang nito anak na natin at saka apo na natin Pwedeng sila ang makinabang, pwede din sila ang maapektuhan o mabigatan. So pakinabang or kabigatan lamang, benepisyo or perwisyo. So yun po yun. So what is the public emergency or calamity na nasa sa harap natin ngayon na susolusyonan nitong Maharlika Wealth Fund? Nothing. Kaya nga, even yung presidential certification, i-contest po natin yon sa senators para po naman makita nila na hindi dapat mag-shortcut para dito. Hindi po dapat mag-shortcut para dito. And hindi po naman din natin maitatanggi na poder ng presidente, sabi nga din po ninyo, under the Constitution, yung pong pag-certify ng isang panukala bilang urgent, bilang dapat ay minamadali. In this case, ho ba, will this be considered as an abuse of power? An abuse of presidential prerogative, presidential decision making. O sa akin palagay, kasi
Tama yun na yung kapangyarihan na mag-certify ay binigay sa presidente. Pero hindi naman nag-ending dun yung constitutional provision na sinabi ano yung dahilan. Ang presidente meron kang kapangyarihan mag-certify as urgent. Pero may dahilan, may grounds dapat. Ano yung grounds? Kasi kailangan natin itong panukalang batas na ito para harapin ang isang emergency at kalamidad na nasa harap na natin. So yun po yun. So hindi lang po yun kaya yun ang ating i-stress sa Manong Ted na hindi naman ito yung constitutional provision na nagtapos na sinabi na the president has the right to certify a bill as urgent period. Hindi meron dugtong doon Meron po doon. So nakasulat po doon in order to meet a public emergency or calamity. Opo. So yun po ang kailangan ma-satisfy yung standard na yun. Opo. And kapag ho ba certified as urgent ang isang panukala, ang trabaho ho ba ng Kongreso ay madaliin ang lahat at alisin na po ang sinasabi nga pong papel ng lehislatura sa usapin po ng check and balance in a democracy? Ang epekto talaga noon, constitutionally speaking, legally speaking, hello? Go ahead po. Go ahead, Sen. Yes. Ang epekto talaga nun po ay yung 3-day notice rule ay hindi na kailangan i-observe. So kung nakita natin, na-shorten yung legislative process. Pero ano yung tawag diyan Ang tawag kasi doon sa certification is certified as urgent. So ano yung general impression, hindi ba? Meron general impression ano yung general message sa mga mambabatas? Uy, ano to? Urgent ito. Ano yung sabihin ng urgent? Aksyonan agad. Bilisan ng aksyon. So yun po yun. Merong psychological effect yan pero ang constitutional effect, na-shorten talaga ang legislative process because na-dispense yung 3-day notice rule. Oo nga po. Kasi nga, yung dapat kasi 3 araw muna, bibigyan mo ng kopya ang lahat para mapag-aralan. Yan po kasi yan po ang tamang ruta. Ano po? Tama. Opo, pero yung second reading kasi importante po 'yon, no? Yung pong doon nga yung una nga po sa first, doon pa lang po sa mga pagdinig 'Di ba? Dapat talaga dumaan po sa again, ito ho kasi hindi may tatanggisin, ayaw man ho nyo magkomento sa pinagdaan ng proseso, pero nga po din yung nga pong kanya kasing bilis para lang humaintindihan din ng taong bayan ang papel ng lehislatura in both chamber na pag may panukala, kapag ho ba sinabing urgent ito, mamadaliin mo na ang lahat, hindi mo na, pati ho yung pagdinig at pag-iimbita sa mga dapat imbitahan, ibabypass mo na para nga bumilis. Yun ang nagiging epekto. Kaya nga sana, yung presidential certification, dahan-dahan ang paggamit niyan dun sa talagang truly urgent kasi merong emergency sa harap natin o kalamidad sa harap natin. Hindi lang yung basta-basta lang na gusto mong pabilisin itong isang panukalang batas dahil gusto mo yung ikaw nakaisip or gusto mo yung topic, gusto mong pabilisin. Hindi po nasa Constitution nga yan pero hindi yan ginagamit sa lahat lang ng trip mo na batas. Hindi po. Kailangan may public emergency at kalamidad na masusolusyonan nung batas na yon kaya mo sinicertify na urgent. Kaya nga ganito na lang kaya nga ganyan ang ating argumento ngayon sa Senado para mapura sa minds ng ating mga kapwa senador na although certified ito as urgent, ang ibig sabihin lang nun ay madidispense namin yung 3 days gap between the third reading and the second reading. Pero pagdating sa all the other steps ng lawmaking, huwag kaming magmamadali. Lahat, pag-usapan namin ito, pati period, comma, semicolon, grammar nitong bill na ito, pati title ay busisiin namin. Plus, of course, yung sinabi kong tatlo sa mga mahalagang tanong, para saan ba ito? Itong pera na saan man nyo igagastos ito? Number 2, saan manggagaling yung pera na yon, yung seed capital na pinag-usapan? And then number 3, kumusta? Kumusta na ba ang korupsyon sa Republika ng Pilipinas? Kung problema ang korupsyon, wag nating dagdagan ng isa pang ahensya o avenue na pwedeng manaig na naman ang korupsyon.
Opo, at para nga matugon po yung mga katanungan nyo na yan, mauobliga ho kayo na mag-imbita nga ng mga dapat imbitahin. Ito pong gusto ho na Ay, din... dapat, oo. Opo, o sige po. Example lang, if you notice, again, ano po, para lang ho, hindi ho sa pinupulaan nga ni Senator Coco Pimentel yung pinagdaanan po sa House para maintindihan lang po ninyo ang kahalagahan po nito mga dapat imbitahin. If you recall, Senator, parang walang naimbita na Board of Directors ng Land Bank o maging DBP para ho masabi, pinagbotohan ba nila ito na automatic pong kasama sa unang magpopondo po sa Maharlika Investment Fund ang Land Bank at DBP? Well, ganito, hindi ko kasi minonitor na yung House kasi busy rin kami sa trabaho namin sa Senado, no? We have our own work to do. Pero pagdating sa Senado, tama yan. Dapat mga lahat ng binanggit na ahensya sa panukalang batas, imbitahin at ipa-appear. O una sa lahat yung economic managers. Okay. Bakit sinusuportahan niyo itong bill na ito? O sino yan? Si Bangko Sentral ng Pilipinas Governor, si DBM Secretary, si DOF Secretary, si NEDA Director General. Talagang tanungin natin yan. Ano ba nakikita nyo dyan? Okay. Yung mga nabanggit ngayon sa panukalang batas, Land Bank of the Philippines, Development Bank of the Philippines, PAGCOR, hindi yung nabanggit noon, SSS, GSIS, imbitahin natin lahat yan. Iba ang tanong dyan, kasi si SSS, GSIS, pundo yan ng mga members nila. Si Land Bank at saka si Development Bank of the Philippines may mga reserves. O paano nyo to bakit nyo to i-allow gamitin? Bakit? Yan ang tanong. And then siguro tanungin pa natin yung ibang mga possible sources of funds na ina-identify nila. Kung sa mining, then maybe DENR will be invited, etc. So, dapat ito from the very start, sa committee level pa lang para hindi ganun ka-formal yung rules. Pwede kang magtanong diretso sa resource person para po masagot lahat ng katanungang ito. So, well, at least nga in the Senate, we expect na yung mga hindi na imbitahan ay maimbitahan at maipaliwanag nga ang wisdom, katalinuhan sa panukalang ito. Ano po ang inyong katalinuhan dito pa lang po sa umpisa na gagamitin po bilang pagpopondo dito yung pong dividend o part nga ng kinikita ng Bangko Sentral? Well, una sa lahat, meron kasing role yan eh. Yung reserves ng Bangko Sentral, merong role yan. Ginagamit nila yan sa kanilang mandato, which is to protect the value of the peso and then pati sa employment level sa ating bansa. And then meron sa ilalim ng batas, riniremit nila yung part ng kanilang mga kita sa national government para sa gamit na natin sa general expenses ng ating gobyerno. So, ganun po yun. Kung tanggalin yan, imbis na sa gobyerno riniremit, i-remit dito sa super GOCC na plano nilang gawin, paano ngayon yun? So, instead na mabudget yan ng representatives of the people, sa Kongreso na mapag-usapan din sa budget sa process, di ba? Pinapag-usapan din yan eh. Di na itago ngayon dito sa isang GOCC at Board of Directors na lang ang mag-uusap saan gagastusin to. So these are all questions Manong Ted na kailangan i-discuss kasi pati dun sa Land Bank at sa DBP may mga ratios yan eh, may mga banking ratios yan eh. May mga rules on government-owned banks. Hindi ba mababiolate itong mga ito kung instead of maintaining the ratio, yung mga capital adequacy ratio, and then the other requirements ng Bangko Sentral Circular, hindi ba mababiolate yung mga yun kung instead na i-observe nila yan, reserve sila, gagalawin nila, ito-surrender nila dito sa super GOCC na ito. GOCC kasi itong ginagawa nila na super, kasi super in the sense na exempted halos lahat sa rules. So, ganun po ang mangyayari. So, mas mabuti pa nga ang budget process na at least andyan ang media, nakatutok, live streaming ang Senado, pwede magkomentaryo ang mga kababayan natin, nagpapadala ng mga text sa amin kung na pwede namin itanong. Ang mangyayari, i-divert natin yung pundo na pwedeng gamitin sa national budget, ilalagay sa Super GOCC, boardroom na pinag-uusapan ngayon yan. So, paano ngayon yan? So, nabawasan pa actually ang transparency.
Senator, nabanggit niyo po itong land bank at saka itong ito ho kasi may standard na sinusunod, no, yung capital adequacy ratio ng mga bangko. Ang land bank nga po kasi tahimik dito at inaasahan din natin sino ba kokontra doon, puro mga appointees nga itong mga pinuno niyan. Pati yung board mismo tahimik, pati yung kumakatawan sa mga benepisyaryo ng agraryo, no? Tahimik silang lahat. Pero meron pong nagbulong sa akin na taga Land Bank na ang problema ho nila dito daw, just an input ho, baka humagamit po ninyo, ang national government nag-i-infuse ng pera sa Land Bank. No ho? And as a matter of fact, sa pinakahuling infusion po ng national government, 27.50 billion ang kanila pong na-infuse itong Pebrero ng 2021. So meaning kasi po ang Land Bank nga tumutulong ito sa mga magbubukid, mga pautang, etc. So ang national government nagbibigay sa kanila ng pera. Ang sabi po, ano yun? Di binabawi mo lang, bigay mo sa amin pera. Tsaka umiikot lang. Umiikot lang. Ang nangyayari, instead na umaangal lang nga tayo sa budget process na kulang sa transparency at minamadali din. So ngayon, instead na dyan, ililipat yung ibang mga pondo na dumadaan sana sa budget process, ilalagay ngayon sa isang super GOCC na exempted sa karamihan ng mga rules, and then ang decision making nasa boardroom na nakasara ang pintuan. So that's less transparency. Mas magkakaroon tayo ng mas malaking problema po diyan. Opo. Ang nakapanayam namin si Ginoong Calixto Chinquiamco ng Foundation for Economic Freedom, ang kanyang kaisipan dito po. No? Kasi nga, kung babasahin po ninyo ang panukala at sa mga statement po ni Speaker, ni Joey Salceda, maging ni Finance Secretary Jokno, na ang daming proyektong sinasabi na pwedeng ponduhan nito at maging simula daw ng lalo pang pag-unlad ng ating bansa. Ang sinasabi niya, meron nga tayong PPP ngayon, di ba? Itong Build, Operate and Transfer Law. At sa kasakulukuyan, may mga PPP projects na ongoing at saka na nasa pipeline na. Ang sabi niya, kung ganun din ang magiging negosyo nito, conflict daw yan dito sa PPP. Kasi yung PPP, ang dami hong mga dapat sundin ng mga batas. Ito nga daw na papasukin po nitong super GOCC na ito, exempted sa batas. Anong take nyo doon? Tama nga yun eh. Ang balak nilang actually gawin, kasi actually parang lito rin yung mga authors kasi nito, yung mga proponents eh. So, sovereign wealth fund, tapos naging sovereign, naging investment fund. Pangalan lang yun, pero actually GOCC ang ginagawa, ang tas gagawing super GOCC. Ang masakit dito, ang masama dito, kung ang kilos ng super GOCC ay kilos gobyerno. So anong nangyari? So naalis ang Kongreso for the budgeting process, kung saan nilalagay yung pundo, ano yung priorities ng gobyerno, naalis. Sineda, yung mga pag-a-approve ngayon ng mga projects na ano ba dapat ang projects na priorities at puntuhan, na either naalis o na-lessen ang role ng NEDA. Ang cabinet, ano nangyari sa cabinet? Naging board of directors na po. So, ganun po yun. Kung gobyerno din pala ang kilos nitong super GOCC, pumapasok po tayo sa isang hindi magandang setup. Merong super GOCC na ang kilos gobyerno na this time board of directors ang ultimate decision maker. So, mas delikado po yun. Walang live streaming doon sa boardroom. Unlike at least kung sa Kongreso yan, na budget process at least, masasabi natin na although hindi perfect, marami tayong reklamo about the budget process, merong konting chance na makaparticipate ang ating taong bayan sa budget process, unlike sa boardroom process. Yan po ang ating bantayan. Senator, binanggit niyo yung mga exemptions, kasi po most likely baka kasi ang magi-sponsor nito in the Senate, most likely baka po kopyahin lang ito, no? With all due respect sa magi-sponsor po in the Senate, kung baka naman iba ang kanyang version. Pero ano ho ba ang danger para maintindihan po ng taong bayan na bibigyan mo ng exemption itong super corporation na ito sa GOCC Governance Act? Tax exemption, local and national, direct or indirect,
maging sa Customs Modernization and Tariff Act, exemption sa Government Procurement Reform Act, at exemption sa Salary Standardization Act. Delikado nga kasi lahat ng mga safeguards na yun, yun na nga, safeguards yun naisip nga yung mga rules na yun para safeguards, para hindi pwedeng waldasin ang pera ng gobyerno, pera na nanggaling sa gobyerno, pera na na-raise dahil sa gobyerno, yung mga mandatory contributions, although galing sa mga private sector yan, kunyari, pero minandato yan ang batas. So, public or quasi-public funds yan. Lahat yan, kailangan gwardiyahan, may safeguard. Ngayon, ito ngayong Super GUCC na plano nila, kalimutan na lahat yung mga safeguards na yun. Hayaan natin ito. Tandaan natin na yung mga board of directors dito, hindi rin nila pera yun, yung whatever ma-raise dito at ilalagay rito sa Super GUCC, hindi nila pera yun. Pag hindi mo pera, ano yung risk, ano yung ramdam mo na risk? Hindi ka ganun kakabado sa risk kasi hindi mo pera So, ano yung sabihin nun? Di pwedeng sugal. Di pwedeng sugal. Pag matalo, sorry kabot na lang na ulo. Nagbago ang geopolitics, nagbago ang sitwasyon ng mundo Hindi natin na-foresee. Ganun. So, yun po, pumupunta tayo sa yung current system natin, na reklamo na nga tayo sa transparency. Wala na nga tayong Freedom of Information Act Kulang na nga transparency ang current system natin na media, nakatutok naman din sa House na tsaka sa Senate Reklamo pa rin tayo ng kulang ng transparency. Tapos lilipat ngayon tayo dito sa Super GUCC na kikilos ng ang kilos nito parang kilos gobyerno. Paano natin ngayon maging accountable yan? In-exempt na natin sa lahat ng safeguard. Tapos unelected board members na hindi natin halos mga kilala ito, and then mga board meetings nila, sarado pintuan. Ano na po mangyayari sa atin? Senator, paano ho namin dapat maintindihan ang proseso po in the Senate sa usapin po ng paggalang sa minorya? Dahil sa inyo po dyan, dadalawa lang po kayong minority, paano ho ba ang amin pong dapat na asahan? Nangyayari ho ba dyan ang sagasaan? Okay, maganda yung tanong mo, Manong Ted. Pero mga 2 to 3 days ago, siyempre Christmas mood na rin naman tayo, nasa Senate lounge kami. Nag-uusap kami, kausap ko si Senate President Subiri. Sinabi ko naman sa kanya na yung majority has been fair to the Senate minority. Binibigyan naman kanila kami ng sufficienteng panahon or oras para magsalita. So sana, pagdating po rito sa wealth fund na ito, sa Maharlika Investment Fund na ito, pagdating next year, January, February, mag-start na po tayo rito. Sana ganun din po ang attitude ng Senate majority. At binigyan naman niya ako ng commitment na ganun. Okay, kaya nga, sabi ko naman din kay Senate President Subiri, wala ka naman narinig sa akin, SP, na nagreklamo ako sa pagtrato ng majority sa minority. So, let's hope na magpatuloy po ito, na talagang bigyan nila kami ng lahat ng oras na kailangan namin para po makapagtanong dito po sa Maharlika Investment Fund para malaman ng taong bayan. Para saan ba ito? Number 1, para saan ba ito? And number 2, saan magagaling ang pera na ipupundar dito? Opo. And then number 3, yung governance. Sino mamumuno nito at paano ang problema ng korupsyon sa ating bansa? Hindi ba tayo concerned doon? So more or less, yun po yung tatlong mga substantive issues na i-raise po natin. Opo. Sige po. Bago po ang tanong ni Chacha sa isa pong importanteng paksa din, Senator, sir, sino po, magpapasintabi lang po ako, no? Kasi in the House naman, in fairness po doon sa aanim na bumoto po against dito po sa measure na ito, may mga in-inject sila ng mga panukala po, amendments, pero hindi naman pinagbigyan. Dito po sa inyo, hayaan lang po ninyo na ako po ay
maglahad lang sana na kung sakasakali ho ba, ano pong inyong pananaw o kaisipan doon sa conflict of interest sa usapin po ng pagsusulong sa panukalang ito. Kasi dito po sinasabi na maaaring pasukin pong negosyo nitong super corporation na ito ay real estate, mining, at ilang pang mga negosyo na alam po naman natin, hindi may tatanggi na may mga nakaupo in the Senate na ganun po ang negosyo ng kanilang mga pamilya. Pwede ho bang yung mga ganong negosyo ng pamilya ang humawak sa komiteng didinig nito? Magandang point yan. Pwede natin i-raise yan preliminarily. In the first place, bakit kasi papasok sa negosyo ang Super GOCC? Ang akala ko sa mining, hindi papasok sa mining si Super GOCC. Ang pagkakaalam ko, i-raise ang pera from mining. Ganun, iba po yun. So dapat talaga klaruhin ito dahil sa hindi talaga klaro eh. I mean, kung itong GOCC ay magfa-fund ng mga chosen businesses sa Republika ng Pilipinas, hindi ba parang crony capitalism na po yan? Hindi, kung malakas ka ron sa board na to, invest kayo dito sa aking joint venture tayo sa company ko, hindi ka tinulungan ka ng estado para mabuhay ang negosyo mo. So ganun po yun, bantayan natin lahat yun. Kaya tama po yung conflict of interest na rineraise nyo, Manong Ted, at dapat sa umpisa pa lang ay ma-raise na po yan. Opo. Under Article 4, Senator, allowable investments. So pwede daw po actually na partnership, makipag-joint venture ang korporasyon sa sino man pong kumpanya, foreign or Filipino. Kasama po dito yung pagbili ng mga bonds o equities na ngayon po listed sa ating stock exchange. And also, kasama din po dito nga joint ventures, either minority or majority, commercial, industrial, agriculture, housing, energy, and other enterprises. Ito po yung sinasabi sa House version na approve po nila, ang maaaring pasukin na allowable investment. Oo, yun ho bang ganun pong usapin? So, para lang humaliban doon sa hahawak sa komite, kung sakasakali pong aaprubahan din ito eventually, pwede ba maglagay dito ho ng isang provision na ang sino man pong mambabatas nakasama sa pag-aaproba nito ay automatic hindi pwedeng ikanegosyo ng super corporation ang negosyo ng kanyang pamilya? Pwede. Tama yan. But kung saan ba naka-invest, medyo majority man or minority ang holdings ng mambabatas. Tama po yan. Opo. Tama po yan. Tignan natin kung anong resulta niyan sa boto ng pagdating sa ending. Pero tama po yun. Kasi nga, ganun nga, ang danger nga po dito. Dahil we are going from an imperfect system into an even less transparent system na boardroom ang desisyon. Board of Directors na po ang nagdedesisyon. Walang live streaming dyan. Walang media sa loob ng boardroom. Marami na pong pwedeng mga secret, questionable decisions na mangyayari dyan. And then, ang masama niyan, itong pera na ilalagay dyan sa Super GOCC na yan, renace yan by virtue of law. Pagkatapos na renace by virtue of law, ay ikakampi sa existing negosyo sa Pilipinas, hindi ba crony capitalism na yun? Nangangayon, kunyari, nahirapan na itong negosyo na ito, kailangan ko ng tulong, pero on paper, maganda pa ito, maganda pa tignan, kunyari, kumikita pa, tapos tutulungan ngayon siya, hindi ba crony capitalism na po yun? At paano po, Senador, kung meron pong isang korporasyon na magpapakilalang korporasyon na galing sa ibang bayan o galing sa Cayman Islands, for example, o galing sa Switzerland, at sinabi, papasok kami dyan, mag-share kami dyan. Tapos yung palang perang panggagalingan nun ay galing sa nakaw, saan man po ninakaw yun, hindi ho ba't dahil tax-free din ito, maaari mong hugasan yung perang yun, tax-free? Tama po yun. Nagkaroon na ng money laundering, nalinis tuloy yung maduming pera. Lahat po yan, dapat pag-aralan din natin. Tsaka yung kababasa mo lang, Manong Ted, na
hindi lang sila sa Pilipinas pwede mag-joint venture, di pwede din daw sa abroad. Baka may mga kaibigan din sa abroad doon na gustong tulungan, di tapos tayo. ang perang release natin by virtue of law, pinilit natin sa batas, erase ang pera. Doon lang wawaldasin sa abroad. May tutulungang mga negosyo doon na on paper, maganda, after 3 to 5 years, ay sorry ha, nagbago sitwasyon sa aming bansa, lugi. Ganun po ang ating bantayan. Baka pumasok pa sa mga crypto yan. Diyos ko, pati ang isang investment fund sa Singapore na ina-idolize nito ng mga author o ng mga proponents ay nag-invest din sa isang crypto exchange na on paper, isang corporation pero hindi nagbo-board meeting, ang nagpapatakbo mga college graduates lang na bago na naglalaro-laro lang ng online games. $200 million yata talo nung isang Singaporean fund. Yung Singaporean fund managed by professional na bilib ang mga ibang mga nasa financial world. Nag-invest sila sa isang company na managed by college students na naglalaro lang pala at dinalugi sila. Pero nangyayari ito at tanong hindi, magkakamot lang ng ulo, write-off na natin yan. Okay na yan, talo tayo. Ganun. So, gusto ba natin mangyari yan sa Republika ng Pilipinas? Posible ba mangyari yan? Of course, posible mangyari yan. Senator, salamat po na marami sa ating pong ugnayan this morning at kami po sa sandal sa inyo kasi nga dadalawa lang na ho naman kayo sa minorya. Kaya po ang aming andalangin dito, bawal kayong magkasakit at bawal kayong umabsent. Actually, tama po yun. Maganda naman yung relationship namin sa majority. They will give us all the time we need. Ang kalaban na lang natin yan, kalusugan at kondisyon ng katawan. So yun po yun. And then of course, kami po ay nananawagan ng supplemental research galing po sa ating mga kababayan. Bigyan po kami ng mga ideas, facts, resulta ng research nila para po magamit natin sa ating interpellation at saka sa committee hearings po dito po sa Sovereign Wealth Fund na malapit nang dumating sa Senado. Okay. Salamat po. Thank you po. Pahabol na tanong na po si Chacha tungkol sa Chacha. Yes. So, ako nga po si Chacha at ang tanong ko nga po, Senator, ay tungkol sa Chacha. So, on Wednesday po yata, tama, nakaset na po itong pagdinig sa House Bill 4926, sir, tungkol sa pagbuhay ng charter change. Ano pong reaction nyo dito, sir? Meron pong panukala in the Yes, House, sir, medyo- na mag-convene into Constituent Assembly and to amend yung term of office po ng Presidente, Vice, maging mga miyembro ng Kongreso. Yung schedule ng House, hindi ko na masyado natutukan dahil nag-research na tayo rito sa Sovereign Wealth Fund. Pero, kasi ako, I belong to a party, yung PDP Laban, na open kami talaga sa constitutional amendments. Except that, hindi ganyang kababaw yung topic. Ang topic namin is structural change ng gobyerno from unitary na centralized government to federal system. Pero kung ganyan lang po yung topic number of years lang of service hindi na po sangayon dyan yung partido ko. Doon tayo sa structural change ng gobyerno kasi yung bilis ng decision making, yung responsibility ng decision making, kung ang problema ay lokal, nasa isang lugar, bigay mo na sa local authorities, local governing bodies ang kapangyarihan na solusyonan yung problema sa kanilang lokalidad. Pero kung yung 3 years, 4 years, ganon mga pahabain lang yung mga termino ng nakaupo na, hindi na po kami sang-ayon dyan kasi hindi na yan structural change. Ano na po yan? Superficial change na po yan. Sa length of service lang po yan. Opo. But that is kung yan nga yung topic, no? Kasi hindi ko naman masyadong sinusubaybayan naman lahat na ng kilos ng House of Representatives, lahat ng bills doon. Hindi ko naman po ini-examine kasi overloaded na po kami rin dito po sa Senado pa lang. Opo. Sige po. So, sa gitna po ng lahat, sir, amin pa rin pong pagbati sa inyo, sa inyong pamilya, at sa minorya in the Senate ng maligayang Pasko. Opo, maligayang Pasko sa ating lahat. So, maraming salamat, Manong Ted and DJ Chacha. Thank you. All right, si Senador Coco Pimentel, ang Senate Minority Leader
Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.